you adjust the frequency and volume a bit? Startups, originators, musika, kultura, the arts, politika, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan. We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands. Mabuhay. You're listening to podcast.ph. Welcome to the 10th episode of Martin's Man Cave on podcast.ph. My name is Martin Andanar. You may listen to us in two ways. You can go straight to our website, www.podcast.ph, or you may go to soundcloud.com and type podcast space PH. Please do follow, add, and like us on Facebook, Twitter, and Google+. Just type in podcast PH. Our guest today is the political heir apparent of ex-President Joseph Estrada in his hometown, or former home city, San Juan. Compared to other senators in the land, he is one of the most conspicuous, making himself openly available to the media almost any time. JV was born on December 26, 1969 in Manila. He is the son of San Juan City Mayor Guia Gomez and former President, now Manila Mayor Joseph Ejercito Estrada. He is married to Maria Lotuaco. Maria Hyacinth, Cindy for short. Maria Hyacinth Lotuaco, or Cindy for short. And is the father to two boys, Julio Jose and Jose Emilio. He studied elementary and high school in Xavier School and finished his Bachelor of Political Science in De La Salle. De La Salle University. What year was this, sir? 91. Not too far ago. Not too long ago. Not too long ago. Okay pa naman. JV is affiliated with the Junior Chamber International Philippines. In 1998, he became the JCI National President and eventually a JCI Senator. He became mayor of San Juan in 2001 to 2010 for 3 terms, representative of the Lone District of San Juan from 2010 to 2013. And while he was congressman, he was chairman of House Committee on Metro Manila Development and vice chairman of House Committee on Labor and Employment and vice chairman of House Committee on Local Government. Then he became a senator in 2013 up to present. Ladies and gentlemen, Senator Joseph Victor G. Ejercito. Sir, welcome to Martin's Man Cave on podcast.ph. Thank you for taking the time. Yes, Martin. I'd like to say hello to all your followers, your listeners, and nice to be here in your man cave. It's so nice and very cozy. Thank you, sir. I might fall asleep here. Thank you, sir. This is my dream man cave, actually. You have a long list of achievements, no? You must have been pressured by your parents to achieve. No, I started quite late in politics because when I entered public service, I went straight to being mayor. Mm-hmm. And before being mayor, I was active in youth organizations, particularly the Junior Chamber International Philippines, or otherwise known as the JCs. And likewise, I was into business. So I was I'm used to having a lot of projects and programs, and I really want to at least I really want results, no? Because probably, Martin, because of my training in the corporate world and and likewise my exposure in the Junior Chamber, which is a leadership development organization. Siguro, sir, yung intro kasi napaka-formal at English. Siguro, cheers muna tayo para medyo cheers muna. Yeah, cheers. Cheers. Can you tell us about your childhood? How was it like? Well, contrary to what people might think, because my father became president at one time, but I grew up in the streets. Lumaki ako sa kalye. Kalye ng San Juan. Yes, because we lived in a street. We didn't live in a village. Nandun lang kami sa labas, along P. Guevara, which is one of the main roads. And the good thing about it is that although of course I had strict parents, I would say, because I'm only alone. Mag-isa lang ako sa mom ko. But they let me live like any normal boy. I from 8 a.m. if there's no class, pag walang pasok, 8 a.m. to 8 p.m. I'm on the street. Ano mga laro? Ano mga laro nilalaro mo noon nung bata ka?
Ay, talagang lahat, halos, no? From, Patintero, Tumbang Preso, Shato, Taguan, Bahay-Bayan, and then hanggang sa naging up to nag-BMX, nag-bisikleta na. BMX, so, larong kalye until later on when I became siguro teenage years ko naman, napunta naman sa basketball. Yung larong kalye rin sa basketball, dumadayo ako sa mga... So, naglaro ka din sa mga liga? Yung mga barangay? Oh, yes. Ganun, ha? Unas, nagsimula sa ano lang, no? Yung meron kasing half court doon malapit sa amin. So, yung larong kalye lang na tatluhan. Ang pustahan ice tubig lamang. Tapos, mamaya, dumadayo na kami. I go to sa barangay namin malapit sa amin, barangay 11. Nagbabike lang ako ron every afternoon after class. And then, basketball na yun hanggang gabi. No? Yun, pustahan, ice tubig, 1 litrong Coke. Tapos nun, siguro, this is during my teenage years, Martin, no? Na after basketball, tambay na yun. So, mga around 14, 15 years old, doon na rin ako natutong uminom. Pilsen pa nun, no? Wala pang San Mig Light nun. So, the original classic brown bottle, mga 15, doon ako natutong uminom sa kalsada. Yung mga tanduay, na nasubukan mo rin yun? Nasubukan din yan. Pati yung mga gin na may kalamansi, no? Yung gin bulag, kalamansi, Yossi. tanduay at Coke. Yossi, syempre. Syempre, kasama yun. Kasama na yun. Ano yung unang Yossi mo? Red? Marlboro Reds. Tapos nun, medyo pag gusto mo ng social, di ba, yung pag sinabi, Blue Seal doon. Siyempre. Iba pa yung Reynolds, iba pa yung military. Sharp yung military dahil medyo matapang. Nabibili yan sa Broadway, sa mga PX. So, I would say na siguro kahit na medyo may kaya ang pamilya noon, my father was mayor, senator at that time, pero hinayaan niya akong mabuhay sa kalsada. In fact, minsan nga yung lola ko daw, tumatawag sa mami ko, no? Na siguro nakita ko sa kalsada. Tumawag na, sabi niya, Gia, ano ba yung si JB, pinapaliguan niyo ba yan? Sabi, ma, kakaligo lang ho yan. Nakita ko sa kalsada, siya pinakamadungis. So, nakakatuwa naman kasi yung buhay kalsada, palagi ko, that helps me a lot, no? In my job right now. Tapos later on yung barangay, yung buhay naman sa barangay, kaka-basketball ko, kaka-standby ko doon. Doon ako natuto uminom. Yung buhay-buhay ng iba't ibang tao, na pangkaraniwang tao, na lalaban ko rin So, malaking bagay siguro yun para sa akin. So, yung mga kalaro mo noon, halo-halo. Merong mga taga-barangay talaga. Merong yung mga may kaya naman. Halo-halo yun. Actually, siguro pag sa school, syempre, mga may kaya, no? Dahil exclusive school sa Xavier. Pero pagkatapos ko sa school, pagkahubad ko ng uniforme, kung ano yung mga suot ng mga taong kalye, yun din ang suot ko. Pag butas-butas ang sandong, butas-butas din ang suot ko. So, pag naglalaro kami ng Tumbang Preso, Patintero, lahat, no? Lahat ng larong kalye. Pagkatapos nun, minsan may suntukan bata. Tapos nun, pati mga pangkalye yung pagkain, no? Fish balls, binatog, scramble. Ako, yan ang mga gustong-gusto ko talaga. At enjoy ako nung bata ako. So, ito yung siguro ito yung nakatulong sa akin, Martin, in a way, no? In my job right now, as a public servant, pumasok ako. Parang, na-expose ako maaga sa buhay kalsada. Bagamat merong kaya, ang aming pamilya ay yung exposure ko sa buhay kalye, buhay barangay ay malaking tulong. Kaya pala yung Tagalog nyo, sir, Tagalog talaga. Tagalog Metro Manila. Yung walang accent na medyo English. Sir, tell us about your mother, Mayor Gia Gomez. Well, my mother... siguro ito na siguro pinakasimple. I would attribute probably my values and siya yung taga-disiplina sa akin noon. Kasi medyo nung for a long time kasi, Martin, ako yung sinasabing paborito ng dad ko for a long while kasi ako yung bunso. Alam mo yun, pag may bunso, yan ang paborito eh. Matagal ka naging bunso? Matagal ako naging bunso. Kaya lang, hindi na ngayon. Pagkatapos siguro after... probably about 12 years, marami na sumunod ulit. Pero siguro, kaya akala ng marami, ako yung bunso, ako yung paborito. Dahil matagal yung panahon na ako nga naman yung bunso. Siguro, tapos pag nung mayor siya doon,
ano kasi siya, hands-on no? Kung mag-inspect siya ng mga projects, siya mismo pinupuntahan niya, siya naglalamay, kasama ako. So yung mother ko, tas kung ano yung mga gusto ko doon bilang bata, kung anong laruan gusto ko, spoiled ako sa daddy ko kung lalo na pag bumabiyahe ng Amerika yan, Europe, o kahit saan, ako isang maleta o isang kahon yan para sa akin lang. So, in other words, spoiled ako sa dad ko. So, yung nanay ko naman yung medyo didisiplina o nagko-control sa akin na wag maging materialistic, wag makalimot, na maging simple. So, yun ang naging role ng mother ko to keep me on the ground all the time. So, totoo yung istorya, Senator, na yung tatay mo, nung mayor siya, sa inyo umuwi? Doon. Kasi kami po yung nakatira malapit sa munisipyo. Munisipyo. Tsaka parang yung panahon na yun kasi yung bahay namin parang clubhouse, no? So ito yung masasabi natin bahay politiko, yung typical bahay politiko na umaga pa lang may kumakatok na. Tapos buong araw puntahan talaga ng mga tao, mga leaders. So ang mother ko kasi that time ang nag-alaga sa mga leaders ng father ko sa San Juan. So tsaka yung very accessible kasi yung bahay namin dahil wala sa village. So kami yung puntahan talaga noon. Kaya siguro na-expose din talaga ako sa hindi lang sa mga leaders, sa mga tao din. No? Kaya ako siguro nag-advantage na rin yung pagpasok ko sa politika. Kilala na ako na lahat. So yung nanay mo pala, si Mayor Gia, siya talaga yung may hawak ng mga leader ng tatay mo sa San Juan. Paano siya lumaki? Mayaman ba sila nung parang lumaki siya, or middle class family? Ang mother ko siguro middle class family, no? Kasi lumaki siya she was born in Silay City, in Negros. Lumaki siya sa Bacolod. Born in Bacolod and then baptized in Silay. Lived in Silay for a while. Tapos ang lolo ko kasi noon doktor, no? He was assigned in different places. So rural health physician siya. Tapos yung teenage years ng mother ko, napunta naman siya sa Davao, no? Pero bago siya baka makalimutan ko doon sa kanyang school sa UNOR yata. Siya yung pinaka naging Miss UNOR, no? Na sa Bacolod. Tapos doon naman nung nalipat naman siya ron sa Davao nung college years niya. She studied in the Rizal Memorial College and one of the biggest yata noon biggest schools in Davao. Naging Miss RMC naman siya. So she was a beauty queen nung bata naging Miss RMC sa school. Tapos nag-artista for a while pero siguro 3 movies lang. Kaya ang nakakalukot nga, Marty, kasi whenever media sometimes describes her, former starlet, tatatlong pelikula lang ginawa. She was more of a starlet ba doon? Oo, starlet ka agad So 3 movies lang naman ginawa niya. Tapos naging siya, more of a civic leader throughout her life, entrepreneur, pero more on talagang leader, civic leader siya. I'm curious, no? Ano yung mga katangian ng nanay mo? Kasi sabi nila, success of a man, and every success, is a woman, behind is a woman. At yung nanay mo nga was behind your father nung mayor siya ng San Juan, naging successful in San Juan. Ano yung mga katangian ng nanay mo na may tuturing na ito yung mga naging dahilan o one of the reasons why na naging successful si Erap nung siya ay naging mayor? Well, siguro yung yung kanyang simplicity, no? Na kahit na medyo maganda nanay ko, no? Beauteous siya, no? Yung kanyang may regal, yung dating niya regal, very pero yung kanyang simplicity hindi nawawala. And siguro kwento ko na rin siguro dahil nasanay siya ng kapapangalaga sa mga leaders namin noon na until the last peso in her wallet, no? Kapag meron pumunta sa kanya, talagang ibibigay niya, no? Kaya minsan nga kami, may pinag-aaway namin, lalo na nung nasa negosyo ko. Sabi ko, kung lahat na ibibigay mo, paano tayo mabubuhay later pag tayo na may kailangan? Kaya lang sabi niya, pasensya kayo, itong kaligayahan ko Bahala kayo maghanap buhay nung ako yung nasa negosyo. Kaya kaligayahan daw niya, tumulong. No? Until now, yung mga leaders ng father ko at
40, 50, almost 45 years ago, inalagaan niya, lalo yung mga buhay pa, sa mga medical needs, yung mga namatay na, halos lahat yan ay inaalagaan niya. At lagi naman sinasabi, para sa inyo rin yan. So, yun siguro yung katangian niya, yung kanyang compassion for the people that she knows, no? At yung kanyang pang mga leader. Yan ang lagi niya sinasabi sa niya, pagpasensya na, kaligaya ako. Whether bigyan mo siya ng ganito, maliit, malaki, ay nako, talagang uubusin niya para lang ipamigay. Hindi naman sa pag-ipolitiko, pero talagang totoo yun. No? Even, kaya nga, sa akin, alam mo, Martin, yung kanyang, kahit yung mga bag siya, kung may mga signature pero very simple, no? Hindi yung mga ultra expensive. Ayaw niya. Ayaw niya. Hindi mga Birkin. Nako, ayaw niya. In fact, meron nga nagregalo sa kanya isang friend niya na nung Hermes, no? Hindi raw niya kaya. At ayaw ko, pinamigay yata niya. At kung ano man yung ginastos na lang niya. Pero hindi siya magsusuot o hindi siya gagamit ng ultra expensive. Alam mo, itong conversation ito ay napaka-interesting and it's leading from one question to the next. Isa sa mga gusto kong malaman anong klaseng tatay ba si Era, paano kanya pinalaki, at marami pang iba, no? Pero bago mo sagutin yan, meron kaming ni-research na one of your favorite songs at napag-alaman namin na gusto mo itong alapaap ng Eraserheads. I will ask you the question later. Bakit isa ito sa mga paborito mong kanta? We'll play the song and we'll be right back with Senator J.V. Ejercito. The music of Eraserheads and Alapap. Ito'y isa sa mga paborito mo raw na kanta, sir. Bakit ito ng isa sa mga paborito mong kanta? Alam mo, Martin, I really love yung mga Filipino bands, no? Tunog Kalye. Particularly, Eraserheads, talagang ever since favorite ko yan. Right after college, yung mga True Faith, nagsimula, tapos naging Eraserheads. Kasi itong mga kanta ng mga Tunog Kalye, itong mga banda na kumakanta ng mga Tunog Kalye, talagang yung pang-araw-araw na buhay, yung pangkaraniwang buhay sa kalsada, sa barangay. So, pag kinakanta nila, nakakatuwa, naintindihan mo, nakaka-relate ka. Kasi ito yung parang kanta o pananaw ng ordinaryong ordinaryong namumuhay sa kalsada. So, paborito ko talaga yan. Eraserheads, River Maya, Parokya, ngayon, Itchy Verbs. Dapat mapakinggan mo, sir, yun. Dapat mapakinggan mo yung bago nilang kanta na na-release nila. Kasama dun sa Esquire na... Oo nga, meron na nabasa ko nga yun Sabado, tsaka 1995. Actually, pinapakinggan ko at ayos siya. Parang Eraserheads talaga. After how many years? Pero ito, sir, we don't need to introduce your father. However, we want to find out what your father's role was in raising you. Paano kanya pinalaki? Well, alam mo, open book naman yung setup ng pamilya namin, no? Marami akong half-brothers, half-sisters. Ngayon nga, 14 yata kami. Well, as of last count, 14 kami. Hindi ko alam kung nadagdagan pa. Pero ngayon, as of now, 14 kami. Pero sa mom ko, mag-isa lang ako. Kaya lang, siguro, hindi ako nagkaroon ng insecurity whatsoever. Siguro kasi tingin ko yung mga shortcomings o pagkukulang ng tatay ko sa oras o sa anumang bagay sa akin, napupunan niya in some other ways, no? Very thoughtful siya. Like, nabanggit ko kanina na kapag meron siyang trip abroad, lalo na sa Amerika, o kung saan man, pag uwi niya, automatic yan, meron ako isang maleta sa akin lang. Laruan, damit, pero karamihan laruan nun. Tapos, yung ilang chances na napunta kami Amerika, 3 yata, na kasama niya ako nung bata. Doon ko naramdaman yung talagang tatay na tatay, talagang pamilya na. Dinala ko Disneyland, hindi ko makita yung parade, naman may parade. So, the whole time, dala niya, tawag dito, nakasakay ako sa kanyang balikat. No? Hinakarga niya ako, tapos mamaya sa balikat na. So, naramdaman ko naman kasi, kahit na, sabi ko nga, medyo extraordinary yung aming setup, naramdaman ko yung kanyang concern, yung pagmamahal sa akin bilang anak that time. No? Sa lahat ng mga moments, no, nyo, kasama mo yung tatay mo, ano yung pinaka hindi mo makalimutan?
Well, siguro, every time bumabiyahe kami kasi talagang doon ko nararamdaman yung ordinaryo kami. Kasi pag dito siya, mayor siya, naging senador pa nung mga teenage years ko. At least pag bumiyahe kami, ordinaryong ordinaryong na kami, tao no? So, wala, lalo pag napunta Amerika o saan man, doon ko naramdaman yung pagiging buong-buo, pamilya. Siguro doon mas may yung relationship namin, lalo na bilang father and son, mas na nagkaroon ng bond o strengthen doon. Lalo na pag umikot kami, pag nag-shopping, syempre, siya bigay lahat sa akin, nanay ko, siya yung tiga-control. Tapos pag, halimbawa, magbe-breakfast kami, pag nagbumabiyahe, may breakfast, siya nag-order, pinapakain ako, sinisilbihan ako. So, yun siguro yung mga panahon na hindi ko makakalimutan. Nabanggit mo kanina na nung kinasal ka pala, presidente na yung... Ay, di na. After na pala. 2007 Medyo late na ako pakasal, no? Na ako doon, mayor na rin ako. Kasi usually sa mga taong nasa estado mo, no? Ang pinapakasalan yung mga nakatira sa Forbes, yung nakatira sa Dasmariñas Village. Tapos nabanggit mo yung wife mo pala ay dating flight stewardess, you know? Yes. Dating siyang nag-PAL for about 2 years. Tapos lumipat siya ng Cathay Pacific. So she was based in Hong Kong for almost 14 years. So OFW ang aking misis. No? Tsaka nakakatawa naman doon Martin, kasi nung hindi pa kami mag-asawa, hanggat nung early part, bago siya ng anak, ay she was still working with Cathay Pacific. So, pag matagal pag yung schedule niya hindi maganda at hindi siya nakakauwi, kasi nakakauwi naman siya madalas siguro twice a month, or almost every week. No? Kung pangit yung schedule niya, ako yung pupunta sa Hong Kong, so, libre pamasahe ko, syempre, halos 10% na binabayaran, may flat siya doon, kahit wala akong kasama, so, ganun din, kahit mayor na ako noon at that time, so tuwing pupunta ako, kasama ko siya, normal normal na buhay kapag nandun ako sa Hong Kong. Paano kayo nag-meet ng wife mo? Sa aeroplano ba? O sa... Hindi naman. May common friend. Meron akong friend na laking San Juan din na kasamahan niya sa Cathay Pacific. Na yun, pinag-date kami dahil pareho kaming may edad na. At, siguro, sabi nga nila, baka makahabol pa. Yun, mukhang nakahabol nga. Okay, let's go back to your, to the times when you were younger, before you got married, no? When did you find out that meron ka mga kapatid sa labas ng tahanan mo? Siguro nung mga 6, 7, 8 years old. Dahil... minsan, madalas nga akong kasama ng dad ko. Malapit nga ako dahil at that time, being the favorite, no? Paborito ko nun. So, kahit saan, kinasama niya ako. So, minsan, napupunta rin kami sa Green Hills. Doon sa bahay naman nila, nakapatid ko si Jingoy, si Jackie, at si Jude. So, yun yung chance, yun yata yung opportunity na pinakilala niya ako in one of those, Kasi mahilig ako mag-swimming noon may swimming pool doon. Yung bahay namin na tinitirahan, kung nagre-rent bago kami lumipat, walang swimming pool, fish pad lang. Minsan dumadive ako doon. Kaya madalas sinasama ako doon. Tapos until mamaya, sabi niya, kuya mo yan, ate mo. So, syempre, confused pa ako bilang bata. Hindi naman ako matanong. Pero later on, nalaman ko na rin na ganun setup. Siguro. After a while. Sino ang pinakamalapit sa'yo doon sa magkakapatid? Sa mga anak ni Loy? For a while si Jude siguro no early years. Tapos pero recent pagtagal dati hindi ako naging close sa kanila mas close ako sa iba't mga kapatid kasi meron akong 2 kapatid din na lumaki kasama ko no yung eldest si Techi and Jojo. No, ito yung eldest namin na lalaki at babae. Ito pinalaki ng mother ko at kasama ko lumaki sa bahay. So obviously I'm close to them. No? Kaya lang recently naging very natutuwa naman ako kasi bagamat hindi kami naging malapit ever since.
recently, naging malapit ako kay Jackie, no? Yung my sister Jackie. Na nakakatuwa kasi, ilang taon, may time, hindi kami nagpapansinan masyado niyan. Hindi kami talaga naging malapit, hindi kami nag-uusap. Pero, for what third of events, hindi ko na rin na maalala, pero biglang kami naging malapit ngayon. So, nakakatawa naman. So yun, magulong aming pamilya, pero naman, yun lang. I have to admit, siguro alam naman natin, well-publicized yung rift ko kay Senator Jinggoy. Siguro, Martin, talagang kahit sa Biblia, meron ng sibling rivalry, kahit saan naman pamilya yata, hindi maalis yun. Hindi mawawala. Although, ako naman, bilang nakabatang kapatid, I try to understand as much as possible. I try, kung sakaling laging inaano niya ako, hindi ko na pinapatulan, kaya lang, lalo ngayon siguro, inintindi ko na lang, kondisyon niya. Yun lang, talagang, admittedly, siguro one of the frustrations in life of my father. Sabi nga niya, alam niyo, minsan, hindi ko na maintindihan, gagawin siyang dalawa Sabi niya, mami, paano pa ako, naging presidente ako, lahat. Pero kayong dalawa, hindi ko kayo mapag-ayos. No? Ano na tingin ng tao. Kaya lang, sinusubukan naman namin talagang lang. Siguro in time. Hopefully, pag tumanda kami pareho. Pero, sa ngayon, yun ang status. Cheers na lang tayo, sir. Wala. Cheers na lang tayo dyan. Okay. Was politics always part of the plan? Before you answer that question, we'll play one of your favorite tracks again. At ayon sa aming survey, sa aming research, ayokong tumanda by Itchyworms. Later, you'll explain why. Ayaw mo bang tumanda, sir? Ito muna, Itchyworms. Alam mo, napaka-cool ng kanta na to. We'll be right back with Senator J.V. Ejercito. Don't go away. Ayokong tumanda by Itchyworms. So, gusto mo ito, sir? Dahil ayaw mong tumanda o ano ba talaga? Oo, kasi pag tumatanda ka, hirap na nag-iiba. Siyempre, iba yung bata ka lagi. Pag tumatanda, kahit anong gawin mo, talagang lumalapad ka na. Nung bata ka, konting takbo lang, fit na naman. Diretso ka agad, payat ka agad. Tsaka nakakatuwa rin yung Itchyworms. Kasi mga taga-savior pala ito. Tapos nalaman ko. Tapos, yung mga songs nila, ganun din. Yung typical parang kanta ng isang taong tumatambay sa kalye. Ito, this time, ito, kanta niyang isang taong in love na ayaw niyang tumanda. na hindi kasama yung kanyang mahal. So, tsaka maganda, nakakatawa. So, ito yung pinaka-latest na gusto kong tunog kalye. Talagang pangmasa. Okay, let's go back to our hanging question kanina. Was politics always part of the plan? Your plan or plano ng nanay mo o ng tatay mo? Actually, hindi, no? Kasi pinag-aral nga ako sa Xavier, no? And then, nung una, liakoma ko sana, business management. Tapos after college, I went into business. Nagtrabaho muna ako for a while, namasukan, tapos nagnegosyo. Ang gusto talaga ng father ko, yung kanyang dream niya para sa akin, hindi maging politiko. Ang gusto niya maging businessman ako. No? Successful, yung talagang malaking businessman para daw pag-retire niya, ako na raw ang bubuhay sa kanya. Yun yung kanyang intention sa akin. So, kaya nga after nun, nag-business ako. Naging successful naman ako. 90s to no? Una na masukan ako for my training. Tapos, later on, nag-real estate na developer na rin. Maliit lang, no? We developed 10 hectares, maliliit na pocket developments, townhouses. Tapos, kung yung maalala, siguro nasabay sa Asian boom at that time, nagkaroon din ng real estate boom. So, nagkataon naman na yung panahon na nagnenegosyo ko. Pag entrepreneur ka, subok ka lang subok. So, siguro sa 10 tinayo ko, 3 lang ang naging successful, pero very successful naman. No? Yun yung real estate, construction, tsaka food. No? Nagkaroon ako. So, gusto talaga ng father ko maging negosyante. Negosyante ako. Which natupad naman. Kaya lang,
naging active din ako sa Junior Chamber International, which is the JC, Philippine JCs noon, JCI Philippines ngayon, Leadership Development Organization. So, hanggang naging national officer ako. Kumbaga, parang ito na yung naging training ko siguro sa pagiging leader. Kaya nung 2001 siguro, by force of circumstances, of events, alam naman natin, my father was overthrown. So, si Jinggoy naman at that time was Last term. finishing his last term. So, parang nag-usap-usap kami. Sabi na, wala na yata may iwan sa atin sa politika. So, by force of circumstances, ako yung napili na sabi ko, in fact, sinabi sa father ko, ako na lang siguro, tatakbo. Sa Mayor San Juan. Sabi niya, manalo ka pa kaya, panay na paninira sa atin, tuloy-tuloy paninira. Sabi ko, subukan natin. Di ko lumusot ako. Ibig sabihin, mahal pa tayo ng taong bayan. No, so, at that time, talagang, to be honest with you, hindi ko alam na mananalo pa ako. It was a tough fight because I ran against a former mayor also of San Juan. Tapos at that time, alam naman natin, lalo yung mga mainstream media were against us. No? Tuloy-tuloy yung black propaganda. Kahit wala na sa kami sa poder, tuloy-tuloy yung black propaganda. So, against the odds naman, nakalusot naman ako. And I won by a landslide. No? Siguro nagkaroon din ng konting sympathy votes dahil sa nangyari sa pamilya. So, sino yung ibang choice sa pamilya bukod sa'yo? That time wala kasi parang ikaw lang yung talagang nasa tamang edad. O kasi ako yung active noon sa GCI. Medyo nakilala din ako. President ka, national president. Yes, at that time was one of the youngest national president, pero kahit pa paano ito sa prestigious organization. So, tapos ako rin yung medyo vocal noon na that time medyo laging na-interview kasi parang nung naging presidente tatay ko, hindi mo na kilala, biglang ako yung isa sa mga staunchest defender niya. So, ako na lang yung sumubok. Sir, most sons of actor politicians, yung mga anak, they turn into actors themselves, no? Pero kayo, hindi kayo, naging I don't know, parang wala akong napanood ng pelikula nyo. Hindi ata wala. Okay. Hindi, unang-una na bata ako, mahihain ako, Martin. Mahihain talaga ako. In fact, pag sinasama ako ng father ko sa mga shooting noon, minsan pinipilit niya ako mag-extra. Umiiyak pa ako dahil mahihain ako yung naiyo ko no? Mahihain akong bata. Siguro doon lumaki din ako siguro alam ko lang yung limits ko dahil alam mo yung pang-artista sa mga artistahin lang yan. Kung mag-artista ako, hindi mo na ako artistahin. Hindi pa ako gano'ng kapangit, may tsura naman, pero hindi na talaga pang-artista. Baka maging kontrabida lang tayo o character actor, wag na lang. Siguro alam ko lang yung limits ko. Okay. So, ayaw mo maging artista, dito na lang tayo sa pagiging politiko. Ano yung mga goal mo as a politician? Well, right now, I'm very happy, no? Baka sinasabi kasi na iba, may tinatanong ako pag, siyempre, senador na ako. Natanong na iba, siguro, gusto mo, ikaw na susunod na vice president o presidente in the future, sabi ko. Ano ba kasi, Martin, hindi ako nagpaplano no? Ayoko kasi mag-set ng goals kasi kung ano man kung mag-set ako ng goals, lahat ng decision ko will be towards that. So, hindi ako magiging fair dun sa bumoto sa akin. No? Hindi naman lahat ng decision mo, lalo na on controversial issues, there are issues that your decisions might be right, but may not be popular, no? Kaya lang kinakailangan mong gawin. So, kung ano na lang, no? Alam mo, inisip ko, destiny naman yan. I just try to do my best. Kung ano man yung ako yung nabigyan ng chance maging senador. So, kung ano yung tingin kong makakatulong, kung paano gumanda yung buhay ng bawat isa, yun na lang gagawin ko. Right now, I'm in the opposition. So, since I was elected as opposition, I'll try to do my best to be a constructive and a responsible opposition. Kasi sa demokrasya naman, malaking papel naman ang ginagampanan ng minority. Hindi naman pwede siguro lahat tayo yes sir na lang ng yes sir. Hindi naman pwedeng lahat, Mr. President, ang galing-galing nyo. Siyempre, meron din dapat magsabi sa kanya kung ano yung tunay na nangyayari. May iba tayo. How are you as a father? What is your style in raising your kids? Well, as a father, siguro, ito yung pinaka-pantanggal ko ng stress. Siyempre, kung nakikita ko yung mga anak ko,
parang ito yung rason kung ba't ako nabuhay, di ba? Parang, yun doon ko nararamdaman yung pagiging normal, no? Again, pagiging normal na tao kapag kasama ko yung mga anak ko, lalo na pagbata, no? Yung isa ko kasing anak, si Emilio, is about 14 already. Alam mo na, pag teenager na, medyo ayaw na masyadong dumikit sa magulang. Pag inaakap ko, parang lumalayo na. So, naglalak na ng pinto. Medyo matagal na nga mag-lock. Napatay ano kaya ginagawa nito? Ay, may YouTube na ngayon. Ayun na nga eh. So, medyo isa kasi teenager na. So, understandable. Siyempre, magkakaroon ng sariling buhay yan. May in love na yan. Tsaka pag tumatanda, medyo, siyempre, nahihiya na rin na sinasamahan mo siguro pag kasama mo, ayaw pag nakita yung mga eskwela, parang ayaw niyang nakikita na andyan magulang. So, in-enjoy ko na lang muna itong isa, yung 6 years old. Sabi ko, probably 8 in 2 years, 3 years time. Ganun na rin yan. So, habang bata, may 2 to 3 years pa na in-enjoy ko na lang yung isa. Are your real friends? Oh, well, you have a lot of friends. But yung mga talagang may tuturing mong barkada, are they in politics or are they in private business? No, in private, no? Karamihan, siyempre, I would say that yung mga those I consider my real friends are the ones I grew up with, no? Yung mga kasama ko nung kababata ko nung sa kalsada, no? Yung mga neighbors ko, kaya lang marami sa kanila sa iba't ibang lugar na, but once a year pag merong okasyon, nagkakaroon kami reunion. Yun ang saya-saya noon. Talagang doon ako masayang-masaya kasi pag nakikita mo sila, naalala mo yung kabataan mo eh. Richard Gomez was si Goma isa sa mga childhood friends ko kasi kapitbahay kami eh. Pareho kaming kalsada, no? So, nung mga 6 to 8 years old, maging magkasama na kami. So, pag nakikita ko yung grupong yun, masayang-masaya ako. Kaya pala magkaya sila ni Jinggoy. Kaya pala sila nagsuntukan ni Jinggoy. Dahil sa'yo. Well, totoo rin yun. Sinasabi ni Goma yan dahil galit sa akin yan dahil alam na malapit ako sa'yo. Sabi ko, ano magagawa natin? Magkababata tayo. Hindi mo maalis yun eh. Pag magkababata, hindi mo na maalis yung turingan nyo eh. Tapos siguro yung high school friends, yung mga nakasama ko lumaki sa Xavier, sabi ko na ito rin, pagkasama ko, naku, ang saya-saya. Siguro napapadala sa reunion pag tumatanda pala, halos every year, twice a year, nakikita kami. Tapos nung nangampanya, they were there all out for me, nakakatuwa. Tapos ngayon, napapadalas yung, after our 25th year, which was 2012, ngayon, every year nakikita na kami kasi tumatanda na kami. In fact, may 2 na pala sa amin ang namatay, no? Parang iba pala yung feeling kapag kabatch mo, kababata mo yung nawala. May pag-appointment na. Oo, sabi naman, naku, talagang tumatanda na yata tayo. Kaya ngayon, yun yung nakakatuwa. Tapos, pangatlo siguro yung college friends ko from De La Salle. Although, 3-4 years ko na nakasama, yan pa rin yung mas nakakasama ko rin, madalas pa rin ngayon. Pero, iba-iba yung set of friends pero siguro pinakamasaya talaga yung sa barangay. Sa barangay, yung sa kalsada, yun yung pag nakasama ko. In fact, Martin, baka hindi alam, nung college kasi, alam mo, meron ngayon mga MRT challenge, after this, marami sigurong hindi nakalam. Marami hindi naniniwala na nung college ako, kasi Lasal, alam mo, diba, LRT, nasa tapat. Yung school, yung bahay namin, yung Pigivara Street, mga 100-200 meters away, nandun na sa pinaglaban, dadaanan yung G-liner So, for almost 2 sems, 2 terms, ay nag-LRT ako tsaka naging G-liner. So, Kukumute ka? Nag-commute ako. Kasi nung may kotse na ako noon, kasi alam mo, nung time na yun, walang brand new eh. Di ba, lahat nun, second hand, open record na, 78. So, that time, 1989 na yata nun. Medyo 11 years old na pasira-sira. So, for almost a year, in-overhaul. Ang tagal, wala nung talagang matagalan nun eh. Nag-commute ka? Nag-commute ako for almost 2 sems, no? Sasakay ako ng G-liner, bababa ako ng Loton, sa may City Hall. Pero may kasama ka siguro? Wala, ako lang. Solo? Yes. So, nung college naman ako, wala naman ng body. Nagkaroon na akong security nung pumasok na ako sa politika. Mga 8. Kasi even during that time, nung college,
Pero malaki siguro baon. College. Ha? Pero malaki baon. 100 lang. 100 a day. Actually, Hindi nga. Oo, 100 lang nung buhay ka na eh. Kasi nung naalala ko nung grade 1 ako, piso nga lang baong ko kasi na eh. Kasi yung pisong yun, malayo na mararating nun. Ang Coke nun, 30 cents lang. Isang pizzang, kasi half day lang naman. Yung isang pizza, 50 cents. May sukli pa akong 20 centimos kung isang barbecue. So, mamimili ako nung recess. Naalala ko, kung hindi pizza, barbecue, yung isang steak na 50 cents. So, yung pisong baon ko, kasya na yun. So, nung nag-grade 2 ko, 2 piso. So, ganun lang. So, nung college ako nung 100 was already enough. In fact, Martin, nung kinikwento ko na yung kotse kong Opel Record nun, yung 100 na yun, 50 pesos pang gasolina, 50 pang kain ko na. Dahil nga yung 50 nun, medyo tumataas na yun. Pero minsan, magala ako. Naku, ilang beses ako naubusan ng gasolina. Kasi nga, 50 lang karga ko. Madalas ako naubusan ng gasolina nung mga panahon na yun. Nakakatawa lang pag binabalikan ko. In fact, yung siyempre, memorable pa rin sa akin yung experience. Yung nagko-commute ako nun. Kasi naramdamang kumbaga, na-expose din ako sa normal na buhay. Kaya, siguro maraming hindi naniniwala na naging anak ko ng presidente. Pero yung buhay na yun, hindi ko malilimutan eh. Kasi kahit pa paano, ito yung siguro, ito yung paraan kung paano ako makakonekta doon sa mga pangkaraniwang mamamayan. Doon sa constituents. Yes. Okay, may iba tayo. What are your pastimes? Anong mga laro na ginagawa? Ano bang gimmick mo? Anong gusto Well, sa ngayon, dati basketball, nung bata-bata tayo. Matagal din yun. Tapos, napunta ako ngayon, nag-golf ako. Kaya medyo may kaitiman tayo ngayon. Nagbabike din ako ngayon, nagboxing. Lahat, ang dami kong sinubukan eh. Nung nagboxing ako for almost more than 10 years. Nung nauso yung boxing dahil kay Manny Pacquiao, early 2000. Bata pa, pala ako nun? Sa early 30s, nagboxing ako. Tapos, nagkaroon pa ng interclub mga Ilorde. Kumbaga, nagkaroon ng every quarter, nagkaroon ng labanan. Kumbaga, pride. Dumaban pa ako nun. In fact, sabi ko, gusto ko para lang for the experience, kasi parang pangit naman yung Martin, nagbaboxing ka, tapos hindi mo maramdaman yung totoo. So, lumaban ako doon sa mga knockout challenge na tinatawag nila. So, yun yung basketball. Pero sa ngayon, aside from golf, ito talagang medyo siniseryoso. I still bike, I jog, pero siguro pag off-season ng golf, balik din akong boxing sandali. What makes you depressed? Anong mga bagay na nalulungkot ka? Well, siguro, nung umpisa, kasi alam mo, nung pumasok ko ng national politics, parang ito rin naman yung advent ng social media, no? I'm active, medyo active din naman lang sa social media. Siguro nalulungkot lang ako minsan na alam mo sa social media kasi ibang klase ng tao yan. And I think there are people who found a forum na parang may ibang tao dyan siguro talaga walang ginagawa, nandun na lang buong araw. Tapos nalulungkot na ako na talaga minsan kahit na maganda naman yung ginagawa, maayos yung may issue, may stand ka. Parang kahit na kung itong ginawa mo, mali. Kung yun ang ginawa mo, mali pa rin. No? Parang yun lang. Sabi ko nga minsan, sometimes napapaisip ako, sabi ko, gusto ko pa ba itong national politics? Baka mamaya sa susunod, 2019, I'll be running for re-election. Parang sabi ko, with advent of social media, dati media lang talaga. No? So, ngayon kasi, parang lahat, they have direct access to you. Ako naman, wala akong tinatago. Kaya ako nakikipag-engage ako eh. No? So, yun lamang. So, minsan, pag may nakikita kang mga medyo negative na mga comment, Yes. Saka minsan okay lang naman. Sabi ko, I take it constructively. Basta yung issue-based tayo, pag-usapan natin. Kung merong controversial issue, pag-usapan natin, pag-debatihan natin. Pero yung minsan below the belt at kahit na anong gawin, wala ka ng tama. Yun lang. Medyo nakakalungkot minsan. Is there a day in the week that you don't talk about politics? Siguro pag Sunday, meron akong meron akong group na mga taga-Alabang, nagda-drive ako papunta doon. Parang ito na yung way of my kasi collector ako ng
cars noon gumagawa na ako mga old cars, classics, sports cars, no? Meron ako ning kagrupo mula noon pa, siguro more than 15 years na. Kaya lang ito yung hindi naman mga masyadong high-end at hindi naman yung mga bigating tao. Kasi mga mas simple ito mga simple. Kaya mas sinasamahan ko. Pag ano lang to, more on car talk, more on yung mga camera, iba-ibang sport, no? Minsan may nagbabike, may nagte-trail, 4x4. So, kumbaga ito naman yung Sunday man toys, no? May 4x4, mayroong bisikleta, may motor. Yun lang, anything, kasi ako magmula bata ko, I love anything that moves. Kahit train, kahit truck na maganda. Lahat yan gusto ko. So, yun ang, tapos doon, after that, pag uwi ko, tanongin ko yung anak ko, kung gusto yung mahilig din sa kotse, idadrive ko siya, ikot-ikot. Kung hindi, meron naman akong motor din, meron akong scooter, inaangkas ko. Palitan sila. So ito naman yung bonding ko with my kids, no. Before lunch, kasi every Sunday may lunch kami sa mother ko kasama yung dalawang kapatid ko. It's either mauna yung 14-year-old o yung 6-year-old. Dalawang kapatid mo from yung kasama ko lumaki, yung eldest namin. Yung eldest nyo. Okay, so ngayon, doon pa rin sila, bagamat may mga pamilya na rin sila. Okay. Every Sunday, nakikita pa rin kami, no. So anong paborito nyong kainin? Anong mga ulam paborito mo? Well, na yun, kumakain sa bahay ng mami ko. Standard na yung may bulalo. Bulalo, patay. May puchero. Tapos seafoods, no? May bangus na relleno, merong may limango, merong sugpo. So once a week lang naman 'yon. Dumarating ba si Airpat minsan? Minsan nagpapakita. Oo. Kaya lang medyo ngayon hindi Medyo war. si Madar at si Padar. Medyo war naman. Siguro hindi nagkakaintindihan pati. Well, siguro kami ngayon hindi kami masyado nagkakausap. Siguro. Well, siguro certain issues, no, na hindi kami ganun natural naman siguro yan. Hopefully ma-resolve din kasi usually hindi na rin siya tumatanda, hindi na rin bumabata. Usually, Senator, nagwa-war pag merong sumusulsul? Magano'n ba? Oo. Actually, doon nagsimula yun. Have to be siyempre, ako na naman I try to understand na lang. Lagi ko nung iniintindi. Kaya lang, minsan, siyempre, nakapagod na rin. Siguro napagod lang. So, palamig na muna tayo. Sige, dito na. Maiba na lang tayo. We're almost done with the interview. Anong paborito mong libro? Naku, paborito siguro Sun Tzu, Art of War, na ito magagamit mo kahit na wala pa ako sa politika. Ginagamit ko ito sa reference ko to sa negosyo. Para mabasa ko yung utak ng kalaban, utak ng kakompetensya. Very siya, applicable in not only in politics, kahit sa business, ngayon sa politika. Sun Tzu, siyempre nung bata naman ako, mga uso, Catcher in the Rye, lahat naman yata tayo nabasa. Hardy Boys. Hardy Boys. So, palagi ito, yung pinakano ko yung Sun Tzu. Meron ka bang paboritong quote? Well, marami naman Marami akong naiisip na siguro pinakagusto kong ngayon na kay Mahatma Gandhi, yung be the change that you want the world to be. No? Na kung gusto mong magkaroon ng tunay na pagbabago, dapat magsimula sa iyo. No? So, siguro ito yung amin ding sinusundan. I am still active with the Junior Chamber because I feel that this organization has really helped me a lot. Malaki na itulong sa akin. At kumbaga yan yung trust namin, leadership development, we train young leaders, to create positive change. So, yun, be the change that you want the world to be. What is your favorite movie? Favorite movie? Marami akong gusto. Kaya lang siguro, gusto ko yung mga Gladiator, Patriot, yun yung mga, bagamat action, pero more on na maganda rin na messaging. No? Patriot, lalo na.
yung parang nuturo ka maging nationalistic. Ano yun, di ba? Si Australiano, Mel Gibson. Mel Gibson, yes. Yung si Gladiator naman, si Russell Crowe. Yun yung mga gusto kong film. Who is your mentor in life? Mentor in life? Siguro, in politics, I would still say that, of course, my father, siya naman nagsimula lahat nito. Siya pa rin naman yung kinukonsulta natin kapag mayroong mga important decisions, especially political decisions. Of course, siya pa rin kinukonsulta. Pero siyempre sa pang-personal na buhay, of course, my mother. And she always keeps me grounded, as I mentioned. At mas siya, iba pa rin yung sa personal life. Pag yung nanay pa rin ang makaliga. And what is the number one lesson that your father and your mother taught you that you hold dear until now? Well, sa father ko siguro, yung dahil nasa politika siya, nasa politika na rin ako ngayon. Lagi sinasabi, tandaan mo na lang, if you have to make a decision, a tough decision, you have to work for the greatest good of the greatest number. Kung talagang magkakaroon ka mahirap na decision, mag-decide ka na kung sino yung mas maraming magbebenepisyo. Yun ang lagi sinasabi. Marami nagsasabi, sir, na baka tumakbo si Mayor Erap ng pagkapangulo ulit. No? Ito ba yung napag-uusapan ninyo ng inyong nanay, ng tatay mo, or mga kapatid mo? Well, sa ngayon hindi. Kasi pero okay lang sa'yo? Kahit yung unang yung huli niyang takbo, in fact, nagalit siya sa amin, nagtampo siya sa amin. Doon kami nagkasundo ni Senator Jinggoy, pareho kaming, ayaw namin siya tumakbo na. Kasi, alam namin yung pinagdaanan niya nung naging presidente siya. Nakita namin yung paghihirap na pinagdaanan niya. And ayaw naman namin na, well, have to be honest, hindi naman siya exactly media darling. At ayoko naman bumalik yung panahon na kutsain na naman siya, talagang araw-araw siraan, no? So ayoko nung bumalik yung panahon na yon. So personally, siguro tsaka by that time 77 siya, 79. I think he needs more time for his family, and siguro naman yung serbisyo sa bayan malaki, more than half of his life. At kayo naman magandang swan song na pag kanyang pagiging mayor ng Maynila. Alright, I'm not going to ask you about what legacy you want because you're still young, and I'm sure we're gonna have another interview next time. Pero maraming salamat po, Senator. Thank you, Martin. Thank you so much for accepting our invitation na magbumisita dito sa aming podcast. No? Lastly, All I Want by The Toad and the Wet Sprocket. What makes this one of your favorite songs? Well, kanina yung dalawa, Dulog Kalye, kasi sabi ko nga sa iyo, yung pang-araw-araw nakaka-relate ka. Ito namang All I Want, Toad the Wet Sprocket, ito yung mga new wave days ko, no? Kasi nung high school hanggang college, kids of the 80s tayo no? So, ito yung mga kantang talagang pag naririnig ko, parang naalala ko yung panahon na yan. Probably these are, siguro Martin, I would say that these are the best days of my life nung 80s. Of course, high school and college, wala ka pang pinoproblema. Parang nagde-date ka na. Natututo ka na. Learning about life. Tapos, yun nga, siyempre, iba yung iba yung natututo kong magmahal. Di ba? Mabasted, sagutin, kiligin. Ito yung mga masasarap na pakiramdam Pero nababasted din. may kotse ka na nun, nung time na yan. Nung college, nagkaroon na akong, may car na ako. In fact, yung kotse ko, Opel Record, no, na medyo lokbo na, pero pinagtsatsaga. Kasi alam mo, pag doon nagsimula siguro yung hili ko sa kotse, na kahit na bulok yung kotse mo noon. Kasi alam mo yun, mga panahon yun, walang brand new pa masyado. Wala, kailangan mo yung pagawa sa talyer. Yes. Papapinturahan mo pa yan. Ayos mo, after sa school, pupunta ka sa Perfect Circle doon sa... Kasi malayong Banawe. So sa Makati may Perfect Circle. Naku, halos nando kami linggo-linggo. Papagawa ng stereo, papagawa ng kung ano-ano. So Opel yung kotse mo nun? Opel Record, 1978. So,
At that time, mga ano na siya, no? Mga 12 years old. So, It ito sounds yung mga panahon na yun. New wave, no? 80s, new wave, ito yung music ko. Yan. Toad the Wet Sprocket. All I Want by Toad the Wet Sprocket. Thank you so much, Senator J.V. Ejercito. Mabuhay po kayo, sir. This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph. As a senator, he is chairman of Senate Committee on Urban Development, Housing, and Resettlement, and chairman of Senate Committee on Economic Affairs. In 2007, he won the 10 Outstanding Young Men for Public Service and Governance, and he was one of the top 15 most outstanding congressmen in the 15th Congress and the 9th most prolific lawmaker in the 15th Congress. He spearheaded San Juan City's economic growth with revenue from 300 million pesos in 2001 to 1.2 billion pesos in 2010. Conversion of San Juan into a highly urbanized city under his term in June 2007, and the most outstanding national JC president for Asia and Pacific in 1998. Senator JV tirelessly carried out his duties as neophyte lawmaker. In his first year alone, he passed 129 bills and 25 resolutions, the most number among the new legislators of the 16th Congress. As the Committee Chair of Economic Affairs and Urban Planning, Resettlement, and Housing, Senator JV is seeking to legislate landmark reforms in housing, economic affairs, and also for the education system, job generation, and youth welfare. He is also tenacious in pursuing the truth behind the 10 billion housing scam involving Globe, Asiatic, and Pag-ibig, and to the almost 1,500 victims who were robbed of their hard-earned cash. Among Senator JV's most notable measures are classifying rice smuggling as economic sabotage, Freedom of Information Bill, installation of speed limiters and CCTVs in public utility vehicles, review of the IPIRA Law, Sangguniang Kabataan Reform Act, and the Anti-Dynasty Bill.